Ilang programa at personalidad ng Kapuso Network ang pinarangalan sa kauna-unahang Lingkod TV Awards ng Department of Education at ang National National Council for Children's Television. Nakatutok si Aubrey Carampel. Bago ang award-giving proper, hinarana muna ang audience ng iba't ibang choral group. Marami ang naantig sa performance na ito ng mga batang Aita. Sinimula ng programa sa pag-awit ng National Anthem kung saan ipinalabas ang music video na ipinuduce ng GMA Network. Tampok ang mga Kapuso star. Binigyan ito ng special citation ng National Council for Children's Television o NCCT. Ang mga binigyan ng award ay ang child-friendly TV programs, personalities, foundations, institutions at advertisements na naglalayong mapangalagaan ang karapatan at importansya ng kabataan. Sila ang mga nanguna sa survey na sinagutan ng may 12,000 kabataan na isinagawa ng NCCT sa kanilang nationwide media caravan. Ang Kapuso Child Wonder na si Jillian Ward ang binigyang parangal bilang favorite female child personality. Maraming salamat po sa mga batang bumoto sa akin. I love you po mga bata. Sana po mag-school kayo mabuti. At saka maraming salamat po dito sa NCCT. At saka maraming salamat po dito sa award. Ang presidential nephew at anak ni na Chris Aquino at James Yap na si James Aquino Yap Jr. o Baby James ay isa sa mga favorite male child personality. Sina Batangas Governor Vilma Santos at Dolphy ang binigyan ng Lifetime Achievement Award na kapwa hindi nakarating. Tumanggap rin ng award ang Kapuso host si Chris Q bilang favorite youth personality. Kabilang naman ang Kapuso Foundation sa ginawaran bilang Most Child-Friendly Foundation. Most informative child-friendly documentaries naman ang mga environmental docu na hinost ni Richard Gutierrez na Signos, Full Force Nature, Planet Philippines at Wildlife for Sale. Most child-friendly reality show ang Wish Ko Lang. Nanalo naman ang Bantatay bilang most entertaining child-friendly show. Tinanggap ang award ng cast at production staff ng primetime show. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta at nanonood ng Bantatay. Kung wala po kayo, hindi po namin makukuha tong award na to. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 oras. Nagmistulang stage mom at stage dad sina Chris Aquino at James Yap nang tumanggap ng award sa Lingkod TV ang anak nilang si Baby James. Sulyapan natin ang mga eksena. Nagbabalik si Aubrey Carampel. Magkakasamang dumating sina Chris Aquino, James Yap at anak nilang si Baby James sa awarding ceremonies ng First Lingkod TV Awards ng Department of Education, National Council for Children's Television. Binigyan ng award si Bimbi bilang favorite male child personality. Nahiya si Bimbi sa kanyang acceptance speech, kaya to the rescue ang kanyang mommy at daddy na sinamahan siya sa stage. His Papa and I are very proud, of course, the entire family. Okay. Maraming salamat for this honor. Bago bumaba sa stage, ni-request pa ni Chris na magpa-picture si Bimbi kasama si Jillian Ward, na nanalo ring favorite female child personality. You are so cute. We want to have a picture with you. Nasaan ka na? Papa-picture si Bimbi sa'yo kasi ngayon ka lang namin na-meet in person. Congratulations to all the children. Ayon kay James at Chris, magkakasama silang dumalo sa event para suportahan ang anak. At kahit nasa proseso ng annulment ng kanilang kasal, ay nananatili raw silang magkaibigan. Happy ako dahil friends na kami and syempre si Baby James sumalaki na rin, di ba? So at least nakikita niyo yung support namin ni Chris sa kanya, nandoon talaga. Anong gift ni Daddy tsaka ni Mami Bimbi? Sa'yo Anong gift ko? Shoes, di ba? Ito yung pinaka-perfect way to end the year ng anak ko may award. I'm such a proud mama. Yes, stage mom talaga. Stage parents kami. Patawarin nyo na, excited kami. Sa tweet ni Chris noong December 27, sinabi niyang kasama raw nilang nag-dinner si James at sinabihan pa raw ito ng kanyang mga kapatid na mamili ng mabait na stepmom para kay Bimbi.
Kahit nga raw magkaibigan na sila, malabo na raw silang magkabalikan. Kahit naman siya alam niya na iba na bahay ng papa niya, iba na bahay ko. Pero happy siya na mama, you and my papa are friends. So bongga, di ba, that we're friends. Maganda raw ang pagkatapos ng 2010 para kay Chris at sa papasok na bagong taon, nag-iwan siya ng kanyang New Year's resolution. Ang una raw ay para kay President Noynoy. As far as his love life is concerned, quiet ako. Di ako makikialam sa buhay pag-ibig niya dahil kuya ko siya at mahal ko siya at gusto kong lumigaya siya. Para naman sa kanyang sarili. Magkaroon talaga ng sapat na oras para sa dalawang anak ko, para sa sarili ko, and higit sa lahat, para sa Diyos. Yon, bongga. And kung darating man ang pag-ibig, darating na lang yan. Huwag na nating pilitin. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. At yan ang hottest chika for today. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Luan D. Mel? Salamat, Luan. Marami mang unos na dinanas itong nakaraang taon, puno pa rin ang pag-asang sasalubungin ng maraming Pinoy ang papasok na 2011. Saan nga ba humuhugot ng inspirasyon ang mga Pinoy? Nakatutok si Michael Fahatin. Siyam sa bawat 10 Pilipino nagsabing may pag-asa ang darating na bagong taong 2011. Ito ay ayon sa Social Weather Station Survey o SWS na isinagawa noong katapusan ng Nobyembre. 93% sa mga tinanong ang nagsabing may pag-asa sa papasok na bagong taon kumpara sa parehong isinagawang survey noong papasok ang taong 2010 na 89% lamang ang umaasang gaganda raw ang buhay nila. Opo namin this coming 2011 na magkaroon po ng panibagong buhay yung Pilipinas kasi bago yung natin. Pangulo. Umaasa ka na mas maganda ang susunod na taon? Opo. Ba't ka umaasa? Siyempre po, bagong Pangulo. Bagong pag-asa rin. Baka. Ayon sa ekonomista si Sid Rosa, maaaring dahil ito sa bagong administrasyon ng gobyerno, kultura ng mga Pinoy na maging positibo at ang malaking halaga ng mga padala mula sa ating mga OFW. Pero di pa rin may kakaila ang kahirapan ng karamihan sa mga Pilipino. Sa tingin mo, asenso ka sa isang taon? Hindi ko lang sigurado, sir, kasi hindi pa naman naayos yung government natin ngayon, sir. Pag-apply nga pa ng trabaho, pag hindi ka nakapag-aral, hindi ka matanggap eh. Nag-aaral ka ba? Elementary lang, sir. Ayon naman sa political analyst na si Benito Lim, ganito raw palagi ang mga Pinoy na may pag-asang maging mas mabuti ang kalagayan. Dahil hindi man daw nakuha ang mga mithiin ay nakalampas naman sa mga pagsubok na nakaraan. Pero di rin makikakaila ang tunay at likas na katauhan ng mga Pinoy. May pag-asa ka sa sarili mo? Siyempre, sisikapin ko magkaroon ako ng pag-asa. Yan ang Pinoy, no? Oo. Talagang positive thinker. Sana. Walang ayawan, siyempre. Think positive? Positive. Wala rin daw sa itsura ang pagkakaroon ng pag-asa. Ano mga Pilipino sa tingin mo? Mapagtiis ang Pilipino eh. At masaya, no? Oo, masaya, fighter. Hindi halata sa mukha mo masaya ka eh. Hindi nga, dahil sa medyo pangit lang tayo. Hindi tayo magpita sa isang daan eh. At kahit pa sa horoscope pagbatayan ng kapalaran, si Manong yamado pa rin daw sa bagong taon. Asenso daw ang Pilipinas eh. Saan mo nabasa sa horoscope? Hindi, sa horoscope. Mga sa horoscope. Sa horoscope? Cancer. Sa cancer. Sa cancer ka? Hindi ka na magkaka-cancer niyan, ha? Hindi naman. Hindi naman, okay. Pero maganda raw ang pasok ng Pilipinas. Michael Fabio Katutok, 24 oras. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni na Mike Enriquez, Jay Taruk, Pia Guanyo at Luan D. mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.